we were good friends, No, nya maayo sila nga mga amigo. and I would try to talk to them about the Lord. Unya ginasulayan ni Daddy nga mag-share mahitungod sa Ginoo. And I didn't feel like I was very good at it. Unya nabati ni Daddy nga dili kay siya maayo ato. So I felt the Holy Spirit said, why don't you write her and your brother-in-law a letter? So nabati niya nga si Holy Spirit nagsugo sa iya. Ngano unsa gaha kung sulatan na lang nimo sila og sulat. So listen, Iksaon. So paminaw igsoon. If you don't know what to say, Kung wala ka kabalo unsay imong iingon, can you write a letter? makasulat ba ka og sulat? Kaya ba nimo sila Can sulatan? you write a letter to somebody you care about and you love? No, kaya ba ninyo nga magsulat mo og letter sa tawo nga inyong gihigugma? And all I was doing was sharing from my kasing-kasing. So ang iyang gibuhat diri kay yara jung gibubo ang iyang kasing-kasing. Okay. So if it's okay, can I read you this? Ala taasa kayo na dahan. No, okay ra ba nga basahon niya ni? Wow. Okay, so this is how you start out in evangelism. So, Hello. Oo. Diba? Kung magsangyaw ka, may pag hello. Hello, Barb and Chris. Hello, Barbo Chris. What's happening? Unsay nahitabo? How's things on your home front? Kumusta man ang inyo ang atubangan sa inyong balay? I hope they are well. Nanginaot ko nga maayo unta. I'm writing to you as the Holy Spirit has prompted me to. Nagsulat ako kanimo samtang ang balaang espiritu nagsugyot kanako. I wanted to talk to you about Jesus. Gusto nako nga makigsulti kanimo mahitungod kang And Jesus. sometimes find it difficult to do so when I am with you. Ug usahay mabati nako ug mapangaplagan nako nga lisod nga iingon na mahitungod kang Jesus kung kauban ta ka. So I thought it's best to do it in a letter. Busa na una-unaan nako nga mas maayo kung ako kining isulat. I pray that you will receive these words with an open heart and mind. Ang akong pagampo nga imong dawaton kini nga mga pulong nga may abli nga kasing-kasing og hunahuna. I want you to know how much that I care and love you both. Gusto nako masayod kamo kung unsa kadako ang ako ang pagtagad ug paghigugma kaninyong duha. You are very precious to me. Importante kaayo kamo kanako. I write to you words of love, not judgment. Ang akong ginasulat kaninyo mga pulong sa gugma dili paghukom. I say things to you that must be said Akong isulti kaninyo ang mga pulong nga kinahanglan nga isulti. because I love you. Tugod kay nahigugma ako kaninyo. I could not call myself a Christian and not witness to you about the power of God in my life. Dili na ako matawag ang akong kaugalingon nga usa ka Kristohanon kung dili nako masaksi kaninyo kung unsa ang gahom sa Ginoo sa ako ang kinabuhi. I would then be a hypocrite. Kay kung buhaton nako kana, mahimo akong usa ka nagpakaron ingnon. I know that you have heard many things about Jesus before, Nasayod ako nga daghan na kamong nadunggan tungod kang Jesus kaniadto, but not from my perspective. apan dili gikan sa ako ang perspektibo sa akong I panglantaw. want you to fully understand what God did for you Gusto- and me. Gusto nako nga tibuok nga masabtan ninyo kung unsa ang gibuhat sa Ginoo para kanimo ug para kaninyo ug para kanako. Why He did it, Nganong gibuhaton niya? and what it means to be a Christian. Ug unsay buot pasabot nga mahimong Kristohanon. See, that's our job. Nung kay mo man atong trabaho. This is very important because someday all mankind will have to face the Lord. Importante kaayo ni tungod kay moabot ang panahon nga ang tanang mga tawo kinahanglan nga moatubang sa Ginoo. And be judged by Him, not man. Ug pagahukman niya dili sa tawo. What man thinks is right and wrong is not important. Kung unsa ang giuna-una sa tawo, kung unsa ang insakto o sayop, dili na importante. It does not matter what one thinks to be true or not true. Dili importante kung unsa ang giuna-una sa tawo nga tinuod o dili tinuod. It only matters what the Word of God says in His Unsa- Bible. Unsa ang importante mao kung unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo sa iyang Biblia. That matters. Mao kana ang importante. Our wisdom is foolishness compared to God. Ang atong kaalam pagkahungog kung ikumpara sa Ginoo. He created us and gave us our wisdom. Siya nagbuhat kanato ug siya naghatag kanato sa atong kaalam. But you might say, Apan makasulti tingali ka kamo, yeah, but isn't it how one interprets the Bible? no, oo, apan di ba depende man gihapon ni kung unsaon pag-interpret sa Biblia. Why so many different views? Nganong daghan mang lain-laing mga panglantaw. You ever heard that? Namoy nadunggan nga nagsulti ana. Nga depende man guna sa imong interpretation. This is a good question. No, maayo kini nga pangutana.
There are many different religions, beliefs, and ideas today in the world. Daghan kaayong mga nagkalain-laing mga relihiyon, pagtuo ug mga ideya karon sa tibuok kalibutan. So even among Christians, there are disagreements. Bisan gani sa mga Kristohanon adunay panagbingkil or dili pagkainuyunay. So how do you know what is right or wrong anymore? Unsaon nimo pagkabalo kung unsang insakto ug sayop? It's so confusing. Di ba makalibog? The reason for all of this is because of man's great wisdom. Ang rason niining tanan tungod sa pagkagamhanan sa kaalam kuno sa sa tawo. He has all the answers to all the problems. Naa niya ang tanang tubag sa tanang mga problema. The conditions of the world today is a good testimony of our great wisdom. Ang kondisyon sa kalibutan karon mao ang maayo nga magpamatuod sa ato ang pagkamaalamon isip nga tawo. I'm being sarcastic. Subot pasabot kanang yaga-yaga ni niya ba? Mura bagang tono ba nga? Di ba? Bright man kitang tawo, na di lang tawo ang kalibutan ron. We cannot even keep peace and harmony within ourselves or our families, let alone the nation or the world. Dili gani nato kaya nga magpabilin nga malinawon ug may pagkahiusa sulod sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya unsa na lang gaha sa tibuok nga nasod sa kalibutan. The point is this. Ang punto ni ini mao. All the misrepresentations have come from man interjecting his own ideas into the Word of God. Ang tanan nga mga sayop nga pag-interpretar nagikan sa tawo nga nag-interpretar sa iyaang or nagpuno sa iyaang kaugalingong mga ideya diha sa pulong sa Ginoo. There is and can only be one way, one truth. Adunay usa lamang nga pamaagi ug usa ka kamatuoran. God's way, not man's way. God's wisdom, not man's wisdom. Ang pamaagi sa Dios dili ang pamaagi sa tawo, kaalam sa Dios ug dili ang kaalam sa tawo. Which brings us to how do we know what the real truth Ug is? kini magdala ka nato sa unsaon man nato pagkahibalo kung unsa ang tinuod nga kamatuoran. Who do we look to for the answers to today's problems Kang kinsa man in nato ourselves? Kang kinsa man nato pangitaon ang mga katubagan sa mga problema karon sa atong kaugalingon, In our family sa atong pamilya, and in our crumbling world? ug sa ato ang nagadugmok nga kalibutan. Do we look to man? Muyahat bata sa tawo, I shudder at the thought. magngilgig kana nga panghuna-huna. Only by knowing who God really is, only by accepting Jesus Christ as our Lord and Savior, and only by the Holy Spirit that will inhabit our bodies, can we come to know the truth. Pinaagi lamang sa pag-ila kung kinsa ang Ginoo ug pinaagi lamang kana sa pagdawat kang Hesukristo isip nga atong Dios ug maluluwas ug pinaagi lamang sa balaang espiritu nga mopuyo sa atong lawas nga atong mahibaw-an ang kamatuoran. That will ultimately set us free from Satan's bondage. O kana mao'y maghimo kanato nga gawaston gikan sa pagkaginapos ngadto kang Satanas. The Bible says that men without the Spirit of God living in them, the Bible is just a book filled with nonsense and lies. Ang Biblia nagsulti nga niadtong mga tao nga wala ang espiritu sa Dios nga nagpuyo kanila, ang Biblia usa lamang libro nga pulo og mga walay pulos og mga bakak. You either believe or you don't. There's no middle ground. Walay motuo ka o dili. If you reject the word, you don't believe and you reject God. Kung imong isalikway ang pulong, dili ka motuo ni ana ug buot pasabot imo ang gisalikway ang Ginoo. Most people really do not understand what it means to be a true Christian. Daghang mga tao ang wala gyud nakasabot kung unsay buot pasabot nga mahimong usa ka tinuod nga Kristohanon. They think all kinds of weird ideas. Naguna-una sila og daghang mga weird or mga kanang wala niining kalibutan nga mga panghuna-huna. They might think of the things they will have to give up. Naguna-una tingali sila sa mga butang nga unsay ang nga gikinahanglan nga kuhaon or ilang buhian. Or the friends they might lose. Or ang mga amigo nga pwedeng mawala sa ila. Or the things they might have to do Or ang mga butang nga basin kinahanglan nilang buhaton in church. sa simbahan. They remember their past experiences in a church as a child. Ilang nahinumduman ang mga kasinatian sa kaniadto sa simbahan isip nga bata. And how boring and lifeless it was. Ug unsa ka kanang boring ug walay kinabuhi ka to. Who would want all that nonsense? Kinsa may ganahan ana? Diba? Itaw. Perhaps they remember a time when they tried God once.
Siguro nakahinumdum sila sa usa ka panahon diin nga misulay sila sa Ginoo. Kasa or a friend did, or siguro usa ka amigo nila. and they didn't see any significant change in their life. Ug wala nila nakita nga may kausaban sa kinabuhi. Or they might reflect on the bakers or the swaggarts. Or And these are people. yeah. Or siguro maghuna-una sila, mag-reflect sila silang kaugalingon sa kinabuhi sa mga bakers or sa mga swaggarts. So Jimmy Baker and Jimmy Swaggart were televangelists who both fell into sexual sin publicly. So gigamit niya diri nga ang ngalan sa si Jimmy Baker ug si Jimmy Swaggart kay mga evangelist nga nagwali sa TV nga nahulog sa pagpakasala nga sexual. So they might reflect on the Bakers and Swaggarts and the money-grubbing televangelists. No, siguro naglantaw sila sa mga bakers ug nilang Swaggart ug sa mga televangelist nga ang mga nagabuhat lamang nga nag-angkon og mga kwarta. So many different views and pictures come into our mind about religion. Daghang mga panglantaw ug mga hulagway ang moabot sa atong pangunahuna mahitungod sa relihiyon. I know as a child growing up, we went to Catholic school. Kabalo ko nga samtang bata pa ta, nagdako ta nga niadto ta og kanang eskwelahan nga Katoliko. Catechism. in church. Katekismo og simbahan. I was an altar boy. Naghimo kong altar boy. And I listened to some monotone priest talk about Matthew, Mark, Luke, and John. Og naminaw lang ta sa usa ka pari nga usa lamang ang tono nga nagsulti og Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Ana ba? I never understood anything and certainly did not know who Jesus was. No, wala gyud ko'y nasabtan bisag unsa ug wala gyud ko'y nailhan nga kinsa gaha si Jesus. It's no great wonder that people reject Christ. No, dili gayud kini katingad-an ngano nga ang mga tawo kay ila ang gisalikway si Kristo. They never felt His love Wala nila nabati ang iyang gugma and His power in their lives o before. ang gahom sa Ginoo sa ilang kinabuhi sa una. They judge Him on their boorish experiences. No, ila hinuong gihukman ang Ginoo tungod sa ilaang sa boring nga nila nga mga kasinatian. But God is anything but boring. No, ang Ginoo tanan siya apan dili siya laay, dili boring ang Ginoo. One might ask, why do I need Christ? Ang usa ka tawo pwede nga mangutana, nganong kinahanglan man ako si Kristo? I'm a good person. Buutan man ako tao. I never hurt no one. Wala man ko'y bisan usa nga tinatapakang tao, serbisyong totoo lamang. I do the right things. I'm okay, man. No, gibuhat man ako ang tanang mga butang. Okay raman ko. Our lives are not our own to rule in any way we please. Ang atong kinabuhi dili kita mo'y magmando sa bisan unsang pamaagi nga gusto nato. God created us for His purposes out of His vast love. Gibuhat ta sa Ginoo para sa iyang tumunggi tungod sa iyang dakong gugma. The Bible says we are all sinners and fall short of the glory of Ang God. Biblia nagsulti kanato nga kitang tanan mga makasasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Amen. Did you hear that one today? Nadunggan ba ninyo to karon? It says the wages of sin is eternal death. Gisulti diha nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon nga walay katapusan. It says the gift of God is eternal life. Og nagsulti diha nga ang gastos sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. It says that God demonstrated His own love for us in this. Nagsulti kini nga ang Ginoo nagpadayag sa gugma niya niini. While we were still sinners, Christ died for us. Kasamtang kita mga makasasala pa gipakamatyan na kita ni Kristo. It says, if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Nagsulti po ang Biblia nga kung imo ikumpisa sa imong baba nga si Jesus ang Dios ug motuo ka sa imong kasing-kasing nga gibanaw siya sa Ginoo, gikan sa kamatayon maluwas ka. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Tungod kay pinaagi sa imong kasing-kasing nga ikaw motuo ug mahimong matarong ug pinaagi sa imong baba nga imong ikumpisal ikaw maluwas. It says, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask? Naginguno sa Biblia kung ikaw dautan nga amahan makahatag og maayo nga mga gasa sa imong anak, sa imong mga anak, unsa na lang gaha ang imong maayo nga amahan sa langit muhatag sa balang espiritu ni adtong mga mangayo. My sister, my brother, we need Jesus and the Holy Spirit if we are to have victory in our lives. Igsuon now and ko, forever. igsuon ko nga lalaki ug igsuon ko nga babae na kinahanglan kita ni Jesus ug sa balang espiritu kung gusto ta nga makabaton og kadaugan sa atuang kinabuhi karon ug sa umaabot.
I don't want you to go to hell, and it is a real place. Dili ko gusto nga moadto ka sa impyerno tungod kay tinuod kini nga lugar. So Jesus died on the cross for all of our sins, past, present, and future. Busa si Jesus namatay sa atong mga sala sa krus. Sa kaniadto sa atong mga sala kaniadto karon ug sa umaabot. He offers a free gift of salvation, and all we have to do is ask. Nagtanyag siya kanato og libre nga gasa sa kaluwasan ug ang tanan nga atong buhaton lamang mao ang mangayo. It's a gift. Gasa kini. We can't earn it, Dili nato kini matrabaho. buy it, Dili nato mapalit. or steal it. Awat. This is what God did for us. Mao kini ang gibuhat sa Ginoo para nato. He gave us His only begotten Son to die for us. Gihatag niya kanato ang iyang bugtong anak para mamatay tali kanato. This is why He did it, Mao kini ang rason nganong gibuhat niya. because He loves us with an unconditional love that only God can give. Tungod kay nahigugma siya kanato sa usa ka walay kondisyon nga gugma nga ang Ginoo lamang ang makahatag. So all of man's love put together from beginning to the present is a mere spark compared to God's love for us. Ubusa ang tanan nga gugma sa Ginoo kung atong itipok tanan gikan sa sinugdanan hangtod sa karon. Usa lamang kagamay nga kudlit kumpara sa gugma sa Ginoo para kanato. For 30 years I tried to live my way. Sulod sa 30 ka mga tuig, akong gisulayan nga magkinabuhi sa akong I pamaagi. did it all, man. Ang gibuhat nako ang tanan, man. I had the women, Naana ko tanang bayi, the booze, ilimnon, the money, kwarta, the drugs, droga, and with it came the hurt, ug apil niini kauban ang kasakitan, the anguish, ang mga kapungot, the anger, kalagot, the mga frustration, frustration, the divorce, ang diborsyo, pagbulag, and the joy of doing it my way. ug ang kalipay nga ako lamang ang nagkinabuhi para sa akong kaugalingong pamaagi. It seems that all of my wisdom was never enough. Kung nakita nako nga ang tanan nga akong mga nahibaluan, dili gyud igo. No matter what I tried to do, I always failed. Bisan pag-unsay ako ang sulayan nga buhaton kanunay ko mapakyas. The only things that I did accomplish were not worth anything of real and lasting value. Ang unsa lamang kabutang nga ako nabuhat nga may tinuod ug kanang walay katapusan nga bili mao nalibog ko. Ang usa lamang kabutang nga ako ang nabuhat kay walay pulos ug walay tinuod nga makanunayon og malampuson nga bili. So after my divorce Human sa ako ang pagbulag and break up with my girlfriend, ug pagbulag sa ako ang girlfriend, because even before I was divorced, I had a girlfriend. wala pa siya na divorce, na siya girlfriend. Pugi. Yeah, I know. This is BC, Si busy. before Christ. Okay. Ngayon ako nakaguess. Busy. Laya akong busy, dad. Workaholic. O wala pa to ka Kristo. Busy. So after my divorce and break up with my girlfriend, who I would swear loved me, Odo. So human niya nakigbulag sa iyang asawa. Human ako pagkigbulag sa akong asawa ug human sa akong pagkigbulag sa akong girlfriend nga sigurado gyud ko nahigugma gyud nako. I almost had a nervous breakdown. Halos nga mag-breakdown ko sa pagka-nervyos. It seemed as if the whole world was against me. Nga murag ang tibuok kalibutan kontra nako. I left my family for what I thought was a better life. Gibiyaan ako ang akong pamilya tungod sa kung unsay ako ang gituohan nga mas maayo nga kinabuhi. A happier life. Mas malipayon nga A kinabuhi. more meaningful life. Mas puno nga pulos, mas puno nga pulos. Mas may kapuslanan nga kinabuhi. But instead found bitterness, rejection, despair, and no hope. Tabang. Apan Hinuon ang akong nakaplagan mao ang kapait, pagkasinalikway, pagkaluoy ug walay paglaom. My world was crumbling before me, and I was helpless to stop it. Ang akong kalibutan nagkagupok atubangan sa akong atubangan ug wala ako'y mabuhat sa pagpugong niini. I began to seek self-help books and tapes. Nagsugod ko nga nangita ko og mga libro nga magtabang sa akong kaugalingon ug mga tape. I was determined to pick myself up and start anew. Nakadeterminar ko sa akong kaugalingon nga akong punito ng akong kaugalingon ug magsugod ko bag-o. So all the tapes and all the books mentioned a higher power. So ang tanan nga mga tape, tanan nga mga libro, nagisgot sila og mas labing makagagahom. A source of strength.
tinubdan sa kusog, belief, pagtuo, faith. gituohan. Sometimes even in Jesus himself. Ug usahay mabasahan pud nako nga diha kang Hesus mismo. I fed my mind with these for days on end. Gipakaon nako ang akong hunahuna niini nga mga butang. I soon became weary at trying all these newfound ways to change myself. Hangtod sa miabot ang punto nga gikapoy ko sa pagsulay niining mga bagong mga pamaagi sa pagbago sa akong kagalingon. Tinuod yun na. And once again became frustrated and despondent. O ang nahitabo nga nahimo kong frustrated, walay paglaom. Then one day, Usa ka adlaw, I'm so smart, tungod kay bright siya, I wondered why they always talked about the higher power. natingala ko ngano nga sige sila gisgot mahitungod sa labing makagagahom. Although they use God in the wrong context, I realized one day that all I needed was Jesus. Bisan pa man nga sa ako mga nabasahan kay sayop nga konteksto ang ilang paggamit sa Ginoo, naamuguhan nako nga ang tanan nga akong gikinahanglan na di ay mao si Jesucristo. Not all that other garbage. Dili katong tanan nga mga basura. So I committed my life to Him. Busa akong gikumitar ang akong kagalingon sa iya. I asked Him to be my personal Lord and Savior. Akong gipangayo kaniya nga siya mahimo na akong personal nga Dios ug manluluwas. That one commitment has changed my life forever. Katong usa ka commitment sa akong kagalingon mao'y nagbag-o sa akong kagalingon sa walay katapusan. No, it's not been easy. Dili siya sayon. No, I didn't change overnight. Wala ko na bago tibok usa lamang kagabi. I'm not rich. Wala man ko na dato, I'm not a movie star. wala ko misikat. But I have something that is more valuable than gold Amen. or precious stones. Apanaan ako mo'y mas bililon pa kaysa sa bulawan o sa mahalon nga bato. And it cannot be bought or sold. Ug dili kini mabalit ug dili mabaligya. Peace. Kalinaw. Peace in the Lord Jesus. Kalinaw diha kang Ginoong Hesus. I know where I'm going after I die. Kabalo ko kung asa ko padulong human ko I mamatay. know what God will do for me right now Kabalo ko unsay buhaton sa Ginoo para kanako karon on earth. sa kalibutan. And I know what my purpose is and why I am in this Ug world. kabalo ko unsa ang akong tumong, unsa akong pulos ug nganong naa ko niining kalibutana. I know that God loves me. Kabalo ko nga ang Ginoo nahigugma nako. The more I learn about His great love, Mas nakabalo ko sa iyang dakong gugma. the more I don't want sex, drugs, and rock and roll. Mas dili na hinuon ko ganahan og sex, droga ug rock and roll. I just want to please my Father in heaven. Gusto lang nako nga mapahimuot ang akong amahan sa langit. Yes, I'm a sinner. Oo, makasasala ako, I do wrong. makabuhat kog I sayop, still fail at times, sige ko kapakya sa tanang panahon, but I am forgiven. apan gipasaylo na ako. And knowing that will make me want to get up again. Hallelujah, amen. Ug tungod kay nasayod ko ni Ana, kabalo ko ni Ana nga mao kana ang makapatindog nako balik. Being a Christian doesn't mean I'm perfect, Ang pagkakristohanon wala nagpasabot nga ako hingpit na. but it does mean I'm perfect in the eyes of God. Amen. Apan nagpasabot kini nga hingpit ako sa mga mata sa Ginoo. Not by anything I have done, but by what Jesus did. Dili tungod sa bisan unsa nga ako ang gibuhat, apan tungod sa unsay gibuhat ni Jesus. He covered my sin when He died for me. Iya ang gitabunan ng ako mga sala sa diha nga namatay siya para kanako. He did the same for you. Gibuhat pud niya kana para sa imoa. All you need to do is receive it. Ang tanan lamang nimong buhaton mao ang pagdawat niini. My testimony is what it means to be a Christian to me on a daily basis. Ang akong testimonyo mao ang nagpasabot kanimo nga unsay itsura sa pagkakristohanon sa kada adlaw. You see, we cannot change ourselves. Makita nimo dili nato kayang baguon ang atong kaugalingon. But God does change us Apan ang Ginoo mo imubago ka nato. from the inside out Gikan sa sulod pagawas. when we trust Him Sa with diha- our life. Sa diha nga atong isalig ang atong kinabuhi diha sa yaa. Praise the Lord that I don't have to do it. Dalaygo ng Dios nga dili ako ang mubuhat niana. I tried for 30 years. Gisulayan nako 30 ka tuig. I pray that this letter will be a blessing to you. Ang akong pagampo nga kini nga sulat mahimong panalangin kanimo. Please remember that it was written from a love deep in my own heart. Palihog ginumdumi nga gisulat kini gikan sa gugma lalom sa ako ang kasing-kasing. I love you guys and would do anything I Nahigug- possibly could for you. Nahigugma ako kaninyo ug buhaton nako ang bisan unsa nga posibleng mabuhat nako para kaninyo.
This is the greatest gift that I can give you. Mao kini ang pinakadako nga gasa nga akong mahatag kanimo, kaninyo. I will never preach to you, but I'll always be glad to talk of Jesus if you bring it up to me. Dili ko kamo walihan apan malipay ako nga maghiskot kaninyo mahitungod ni Jesus kung inyo kining kung kamo ang magsugod sa pakiistorya. I might even ask you to talk, but you don't have to. No tingali mangutana ko, mohangyo ko nga makigsulti kamo kanako apan dili ninyo kinahanglan nga buhaton. So may the Spirit of God bless you both and your family forever. Love, Mark. Nanginaot ko nga ang Espiritu sa Dios mo panalangin kanimo ug kaninyo ug sa inyong pamilya. Nakigugma si Mark. Praise the Lord. Yeah, praise the Lord. So my sister, many years later, gave me this letter back. Unya ang ate ni Daddy igsoon, pila ka tuig ang milabay gibalik niya kini nga sulat kan Daddy. And both my brother-in-law and sister told me how much it meant to them. Wow. No dayon ni ingon ang ate ni Daddy nga kanang unsa ka bililhon kini nga sulat para sa ilang duha nga magtiayon. Wasn't long after that letter that they both surrendered to the Lord. Unya wala madugay nga ilang gisurrender ang ilang kinabuhi sa Ginoo. When I was in America, I went to church with them, with my brother-in-law and his son and his son's wife and his son's 2 children. So, katong niadto si Daddy sa Amerika karon lang baguhay, nisimba siya kauban ng iyang brother-in-law, ang iyang pagumangkon, ang asawa sa iyang pagumangkon, ug ang iyang mga apo sa iyang pagumangkon. And not only in that church is my brother preaching, but also my nephew is preaching the word of God. Wow, amazing. Ug dito ka simbahan, nagsugod na ug nagwali na ang iyang brother-in-law ug ang iyang pagumangkon. And my nephew was telling me just about 2 days before, when on a business lunch with somebody, that for the first time the Spirit of the Lord came on him during the lunch, began to prophesy to this woman. Hallelujah. Kunya kini nga pagumangkon ni Daddy, nag-share kan Daddy nga duha ka adlaw ang milabay katong nakita sila nga nag-lunch, naniud to siya kauban sa usa ka business partner nga kanang first time lang nga ikunsad ang balaang espiritu kaniya. Dayon, nagpropesiya siya sa iyang kauban nga nag-lunch. It was actually a client. A kliyente. They were meeting for the first time. No, first time nila nga mag-meeting. And it's the first time he prophesied. Kanya, first time to niya nga nakapropesiya siya. And he was giving her words of knowledge. Kanya, ang iyang kliyente, tagan sa pagumangkon ni Daddy o kanang pulong sa kahibalo. She was asking, how do you know these things? Dayon, nakaingon tong babae nga, giyon sa niyo pagkahibalo ni mga butang. First time nila nagkaila. First time nila nag-meet. But what I want you to get from this letter Unsa may gusto niya nga makuha nato gikan ani nga sulat? is, number one, how can it impact people's lives forever? Amen. Kung sa unsang pamaagi nga makahatag kini og epekto sa kinabuhi sa mga tawo sa walay katapusan. Are you able to write a letter? Kaya ba nimo magsulat igsoon? Is there somebody you need to write a letter to? Naabay tawo nga kinahanglan nimo sulatan para ma-share nimo ang ebanghelyo? If you write a letter from your heart, Kung magsulat ka igsoon, gikan sa imong kasing-kasing. see, that's all evangelism is, you guys. All it is sharing the love of God from your kasing-kasing. Amen. No mora man na igsoon ang evangelism, mora ang itsura sa pagsangyaw. Nagpaambit ka unsa sulod sa imong kasing-kasing sa mensahe sa kaluwasan. It's not a method. No dili siya kung unsa nga pamaagi. You understand? Nasabtan nato? It's dependent on the Spirit of the Lord. No pagsalig lang sa mosalig Espiritu sa Dios. And number two, I hope this letter will inspire you to see how there's other ways you can present the gospel to anybody, anytime, anywhere. Amen. O ikaduha igsoon, no nang hinaot si Daddy nga sa iyang pagbasa ato nga sulat sa ato ang tanan, kay madasig ta nga naa pa di lain-laing pamaagi nga pwede nako mapresentar ang gospel sa lain-laing pamaagi sa bisan asa nga lugar. Igsoon, has Jesus impacted your life? Si Jesus ba igsoon, nabay epekto si Jesus sa imong kinabuhi? If Jesus has not impacted your life, I have to question, are you really born again? No, kay kung walay epekto si Jesus sa imong kinabuhi igsoon, no, kinahanglan ako mangutana sa imo ana kapag usab luwas bagyug ka. But Jesus Christ is inviting you into His loving arms today. Apan si Jesucristo igsoon nagatanyag kanimo sa iyang mga mahigugmaon nga mga bukton nga muduol ka kaniya.
if you're not sure that you're born again, Kung dili ka sigurado nga natawo nakapag-usab, today is your day. karong adlaw ang imong adlaw. Ayaw ka ulaw. Today is your day, Exalt. Karon ang imong adlaw. Don't worry about what anybody else thinks. Ayaw ka balaka kung unsay gihuna-huna sa ubang tawo. We're going to help you Tabangan ka namo. receive assurance from the Lord. Tabangan ka namo nga makadawat ka og kasiguraduhan gikan sa Ginoo sa imong kaluwasan. Amen. Amen? Amen. Amen? So, next week I'm going to talk more about salvation. Then we're going to go into the six doctrines. We're going to start out with repentance of dead works. So sunod semana magsugod siya sa pagtudlo. Ang pagpadayon siya sa pagtudlo may tungod sa kaluwasan unya magsugod pud siya sa unom ka mga basic nga mga doktrina. Magsugod siya sa paghinulsol gikan sa mga patayng mga buhat. And what I want you to see from these six basic foundational doctrines that is built in that is all about salvation. Amen. Unsay gusto niya nga makita nato gikan aning unom ka mga basic nga mga doktrina igsoon nga gikan ni ana kay nakatukod sa tanan sa kaluwasan. Amen. Amen. So, please, Ixon, let's worship God right now. Let's Amen. stand up. I want to give Holy Spirit time. I want to give Him a place where He can minister to us. Amen. No gusto nato tagaan si Holy Spirit manindog ta igsoon. Tagaan nato si Holy Spirit og oras nga makaministeryo siya sa atoa. Let's worship God. Let's invite Him into our hearts right Amen. Atong abiyahon si Holy Spirit sa tuang kasing-kasing igsoon. now. Let's focus on Him.